Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay narito ngayon sa Church of God's Miracles, Mother Earth District. So tayo po ay magpupuri sa Panginoon sa araw na ito sapagkat araw-araw ay dapat sambahin ng Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Umawit po muna tayo ay magpuri sa Diyos. Mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Purihin ka, Panginoon. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Purihin ka, Panginoon. Sa aming patuloy, Panginoon, na paglilingkod sa iyo, ang siglat lakas, Panginoon, ay patuloy po namin nararanasan at mararanasan sa aming buhay, sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kagalakan. Salamat sa katuwaan, Panginoon, sa kapangyarihan mo na nasa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. May galak! May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat ikaw na puso ay
naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa buwan pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong galak, sa iyong lakas, sa iyong kapayapaan. Patuloy po namin nararanasan sa aming buhay. Pupurihin ka namin, Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, kadakilaan
kadakilaan mo, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo, kabanalan mo, Panginoon, ang kabanalan mo, isisigaw sa buong mundo. Ang kapangyarihan mo, purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyong mga anghel na patuloy namin, Panginoon, kasama na nagpupuri at sumasamba sa iyong kadakilaan. Purihin ka, O Diyos. Sa buhay ko'y wala na hahanapin pa, kundi ang manatili sa piling mo tuwi na. Kay rami na sinubukan, kay rami na natikman, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Walang maitatago, lahat ihahaya. Sa piling mo'y malaya, tumawa, umiyak. Mga bigong pangarap na sa puso'y sumig, bibigyan mo ito ng lunas, babaguhin ang lakas. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo, sa buhay ko'y wala na hahanapin pa, kundi ang manatili sa piling mo tuwi na. Kay rami ng sinubukan, kay rami ng natikman, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo
mo'y may sigla, ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. O Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla, ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. O Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo, walang maitatago, lahat ihahaya. Sa piling mo'y malaya, tumawa, umiyak, mga bigong pangarap nasa puso'y suhugan. Bibigyan mo ito ng lunas, babaguhin ang lakas. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla, ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. O Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla, ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. O Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla, ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. O Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. O Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Salamat po, Panginoon. Palayan niyo po, Diyos, ang iyong pong salita na ngayong hapon ay aming papakinggan. Magandang hapon po sa inyong lahat. At tayo po ngayon ay nasa Sunday service po ng CGM Mother Earth. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang banal na kasulatan sa aklat po ng Matthew 21:7-11. Ang sabi po sa wikang Banyaga, "This happened in order to make come true that the prophet had said, 'Tell the city of Zion, look, your king is coming to you. He is humble and rides on a donkey and a colt, the foal of a donkey.'" So the disciples went and did what Jesus had told them to do. They brought the donkey and the colt, threw their cloaks over them, and Jesus got on. A large crowd of people spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds walking in front of Jesus and those walking behind began to shout, "Praise to David's sons!
God bless him who comes in the name of the Lord. Praise be to God. When Jesus entered Jerusalem, the whole city was thrown into an uproar. Who is he? The people asked. This is the prophet Jesus from Nazareth in Galilee. The crowds answered. So sa Tagalog po, basahin po natin, nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating yung hari, siya yung pagbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapi nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan, ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsigawa ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David! Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon! Purihin ang Diyos! Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazareth, Galilea, sagot naman ng karamihan. Lagi pong pinagpapalan ng Diyos ang kanyang mga salita. Sandali po tayong yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, sa hapong ito, patuloy kaming nagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataong makapakinig na yung mga salita. Salamat sa buhay na patuloy mong ipinagkakatiwala, kaya patuloy naming na-enjoy ang lahat ng bagay. Lahat ng nasa amin ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya hindi kami maghihinayang na maglagak ng oras namin sa pakikinig na yung mga salita. Hindi kami manghihinayang na magbigay ng panahon sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, ang lahat ng nasa amin ay galing sa iyo at karapat dapat ka lamang purihin, karapat dapat lamang pakinggan ang mga salita mo na patuloy na nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa amin. Salamat po, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig mo. Kaya nandito kami, Lord, nanonood, nakikinig, Panginoon, sa aming mga tahanan para patunayan sa iyo, Ama, kailangan namin ang mga salita mo, Panginoon. Hindi kami mabubuhay sa mundong ito kung wala ang mga salita mo. Pagpalay mo nga po, Panginoon, ang bawat isa. Ikaw ang magpakayag sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, malayak ang kumilos sa puso namin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So magandang hapon po. So nakita po natin dito, binasa po natin sa aklat ng Matthew 21:7-11 kung paano po yung triumphant entry ni Jesus sa Jerusalem ay nangyari. So makikita po natin doon yung kung ano ang kaugnayan nito sa kamatayan ng Panginoong Hesus, dahil next week po ay mahal na araw na po. Ano po ang kaugnayan nito pong triumphant entry ni Jesus sa buhay po ng bawat isa sa atin, na ngayon po tayo po ay nakakaranas ng pandemic na problema ng buong mundo. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 10, ito po yung binanggit po ng Panginoon sa Matthew 6 chapter 6 verse 10, kung paanong inutusan niya ang kanyang mga tao at mga alagad. Ang sabi niya, ganito daw tayo dapat manalangin. So sa verse 10 ay binanggit niya, may your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. Doon lang po ako magpo-focus. Sabi doon sa Tagalog, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Sa ibang version po, ang kaharian mo ay maganap dito sa lupa katulad ng kaharian mo na nagaganap sa langit. At yung kalooban mo ang maganap dito sa lupa kung paanong ang kalooban mo ay nagaganap sa langit. Kaya pag-aaralan po natin sa hapong ito, His kingdom come, His will be done. So dito natin makikita kung paano at tinuruan ng Diyos ang mga tao, ang kanyang mga alagad, na kung tayo'y manalangin, hilingin natin na yung kaharian ng Diyos ay maganap dito sa lupa at yung kalooban ng Diyos ay maganap dito sa lupa. Bakit? Ano bang nangyayari pag kalooban ng Diyos o yung kaharian ng Diyos ang nagaganap sa ibabaw ng lupa at yung kalooban ng Diyos ang nagaganap sa ibabaw ng lupa? Kung paano itong triumphant entry ay nagpapakita na kapag ang kalooban ng Diyos ang nagaganap. Sabi dito, should we be celebrating with the disciples who were waving palm branches and shouting,
Hosanna to the Son of David, or should we be weeping over Jerusalem like Jesus? Tutulad ba, sino raw po ang ating gagayahin na ngayong panahon na ito ay triumphant entry, pangbungad na pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem? Ang mga tao ay naglalagay ng mga palaspas sa mga dahon, naglalagay ng kanilang mga damit, sinasapi nila sa dadaanan ni Jesus. Ang mga tao ay sumisigaw ng hallelujah, Hosanna to the King. So ang mga tao ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Yan po yung triumphant entry ng Panginoong Jesus. Pero after that, ng ilang araw, dumating naman yung time na umiyak ang Jerusalem dahil sa pagkamatay po ni Jesus. So doon natin makikita, sino ba talaga ang dapat nating gayahin? Ano ba talaga ang significant dito sa buhay natin? What is today? Today is Palm Sunday, the day we set aside to remember what many call the triumphal entry of Jesus into Jerusalem. Yan po yung nabasa natin sa Matthew 21. Maski po ang ibang pananampalataya, bagamat hindi ngayon nakakalabas at hindi po nila ngayon masyado itong nagagawa kasi nga po ay naka-quarantine po tayo. Pero kung hindi po tayo naka-quarantine dahil sa pandemic na nararanasan, naniniwala ko puno ang mga simbahan at ngayon may hawak ng palaspas upang alalahanin ang triumphant entry ni Jesus sa Jerusalem. Pero ang sabi po dito, let's try to see how this connects to the death of Christ on the Calvary. Ano po bang connection nito sa pagkamatay ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo? Na ngayon, kahit po pandemic, may nararanasan tayong matinding problema sa buong mundo, ito'y inaalala pa rin ng maraming Katoliko, ng maraming ibang pananampalataya at katulad nating mga Kristiyano. So doon natin makikita na ang nagaganap ngayon, ala-ala na lang. Pero yung ala-ala na yun ay patuloy nating ginaganap sa ating mga buhay. Kaya po yung mga bagay na nakaraan na mabuting ginawa ng Panginoong Yesus ay tinuturo sa ating alalahanin po natin. Pero ano po bang significant dito sa atin bilang mga Kristiyano na nakakaalam na ng salita ng Diyos at kalooban ng Panginoon? Sabi doon, with that in mind, let us read once again the Matthew chapter 21 verse 7 to 11. So doon natin makikita sa Matthew 21 na talagang pinupuri nila ang Panginoon. Lahat ng tao talaga, sabi doon, lumakad, di ba sabi doon sa verse, maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatagit din sa daan. Nagsisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David! Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. So doon natin makikita yung pagsamba ng tao. Let's try to place ourselves back into that time. Yung time na yan na nandun tayo sa triumphant entry ni Jesus. Ano po yung makikita natin dito? Triumphant entry, light in the kingdom of God. So kapag ang kingdom ng Diyos ang ating titinan, let thy kingdom come, let thy will be done. So yan po yung topic natin. Pag kingdom ng Diyos ang titingnan, pupurihin ng tao si Jesus. Pag kingdom, let thy kingdom come. Pag kingdom ng Diyos ang namamayani sa mundo at kalooban ng Diyos ang namamayani sa mundo, pupurihin ng Diyos si Jesus. Siya'y sasambahin. Siya'y bibigyan ng mataas na parangal. Yung kalooban Diyos, kalooban sa mundo, ang si Jesus ay itaas, purihin, dakilain ng Diyos sa ating mga buhay. So ang una, it is the time of the great festival and feast of Passover. So ito ay pakita na pag ang kaharian ng Diyos ang naganap sa mundo at ang kalooban ng Diyos ang naganap sa buhay ng tao, walang ibang response ang tao sa buhay niya, kundi purihin ng Diyos, sambahin ng Diyos, dakilain si Jesus, ipagsigawan sa mundo, dakila si Jesus na tagapagligtas. Pero ngayon yung mga Passover, yung mga piyesta na ginagawa ngayon, yung mga pagsasaya na ginagawa ngayon, yung pagse-celebrate tungkol sa Panginoon na ginagawa ngayon, kingdom ba ni Lord ang natataas? Kay Jesus ba nakasentro? Sa Diyos ba nakapokus? Hindi po. Kaya doon natin makikita na kapag kingdom ni God, let thy kingdom come, let thy will be done. Dapat ang napupuri ang Diyos, hindi ang kaharian ng mundo, hindi ang kaharian ng sinuman, hindi ang kaharian ng tao o anumang relihiyon, hindi rin ang nakalooban ng tao, hindi rin ang kalooban ng leader, hindi ang kalooban ng mga simbahan, kundi kalooban ng Diyos ang natataas kapag kingdom ni Jesus o kalooban ng Diyos ang ating gustong maranasan. Number 2, Jesus has performed many great miracles including the raising of Lazarus.
Sabi doon, si Jesus ay nag-perform ng maraming himala, maski po yung pagkabuhay ni Lazarus. Mababasa natin yan sa John 11:43-45. Binuhay ni Jesus si Lazarus na nagbigay ng malaking kagulatan sa mga Israelita, ng mga Hudyo. Kaya sila ay naniwala kay Jesus. Bakit? Kasi binuhay na muli ni Jesus si Lazarus. Pero sabi doon, bakit nila pinupuri ang Diyos nung triumphant entry? Kasi si Jesus, nakita nila gumagawa ng mga miracle, gumagawa ng mga nagpapakain ng maraming tao, gumagawa ng himala. Kaya po nagkaroon ng triumphant entry. Pero kung titingnan natin, ano ang tunay na motibo? So doon natin makikita, kapag nakikita natin yung milagro, mga bagay na nagaganap sa buhay natin, hindi gawa ng tao, hindi gawa mo, hindi gawa ng sino man, na ang lahat ng bagay na nagaganap sa buhay mo, ang Diyos ang may gawa, ang Diyos ang dahilan bakit ka pinagpapala, ang Diyos ang dahilan bakit ka magaling, ang Diyos ang dahilan bakit ka nagagamit, ang Diyos ang dahilan bakit ka nakakapagbigay, ang Diyos ang dahilan bakit ka nakakapagpuri, ang Diyos ang dahilan bakit ka nabubuhay, ang Diyos ang dahilan sa lahat sa buhay mo. Ang kalooban ng Diyos ang magaganap. Maniniwala ako, pupurihin mo ang Diyos kahit walang dahilan. Kapag nakikita mo yung meron ka, kahit wala ka pang, yung hinihingi mo hindi pa dumarating, pero yung meron ka na, hininga pa lang, magpupuri ka na sa Panginoon. Kaya nga, let thy kingdom come, let thy will be done. Kapag yan po ang patuloy na nasa puso natin, lagi nating titingnan lahat ng bagay dahil sa Diyos. Wala tayong nagagawa. Tayo'y instrumento lamang ng Panginoon. Ang mga doktor, instrumento lang. Ang mga gamot, instrumento lang. Ang galing natin, instrumento lang ni Lord yan. Dapat ang lahat ng glory kay Lord na ibibigay, hindi sa atin. Let thy kingdom come. Number 3, Jesus had disputed with the haughty Jewish leaders, something which no one else dared to do. Kaya nila pinupuri si Jesus nung time na yon. Actually, bakit? Kasi si Jesus lang yung kumakalaban sa mga Jewish leaders. Talagang sila ay kumbaga tinatapatan ni Jesus. Yung bawat salita nila, bawat nila na mali, nire-rebuke sila ng Panginoong Yesus. At sinasabi ng Diyos, yung salita ng Diyos, kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya akala ng tao, ayan, ito na yung lalaban sa atin sa mga Jewish leaders na umaapi sa atin, na inaabuso tayo. Ito na si Jesus. Kaya po yung mga tao ay patuloy na ganun ang response nila kay Jesus. Kasi nakikita nila yung ginagawa pa ni Jesus noong time na yun. The people are asking, is he the Messiah, the Christ? Pero nagtatanong sila, will he throw off Roman rule over Israel? Tatanggalin na ba ni Jesus yung mga Jewish ruler na gumagawa ng kabalastugan o mga self-righteous, gumagawa ng hindi magaganda, pero nandoon sa posisyon? Tatanggalin na ba ni Jesus? He will throw off? Will he perform a miracle for us to see? O kaya sila nandoon, kaya sila naghihintay sila. O gagawa pa ba uli ito ng himala? Tingnan natin, baka bubuhay uli siya ng patay. Tingnan natin, baka magpapakain uli ng 5,000. Maghahati-hati ng tinapay. Tingnan natin, sabing ganon. Kaya po dito, so sabi doon, naghihintay lang sila, mayroon lang silang dahilan. Bakit yung triumphant entry ng Panginoon ay ganun katindi? Number 4, others are curious about Him. Dahil naririnig na nila, sikat na si Jesus, kaya curious na sila. Sabi doon most do not know even what He looks like. Kaya siguro nababalita na nila si Jesus. Huy, may Jesus daw na gano'n. Ganto. Ayan o kaya itsura niya. Halika, punta tayo doon, tingnan natin. O yung iba, curious lang. Now He has been identified and many in the crowd of people is streaming into Jerusalem run to see Him. O diba, yung iba gusto lang makita siya. Yung iba dahil nababalitaan na siya. Kaya hindi lahat ng sumigaw doon, hindi lahat ng naglatag ng ng palaspas, naglatag ng mga damit nila, hindi lahat na nagpupuri sa Diyos. Totoo ang puso. May dahilan lang sila. Curious lang sila. Gumagawa lang ng miracle. Gusto nila uli makakita ng milagro. Gusto nila makita yung paghahati ng tinapay. Others ran out of the city to meet Him. Yung iba gusto lang makita si Jesus. Gusto lang maging tanyag kasi siya para mapadikit kay Jesus. And 5 children are shouting praises. Hosanna to the Son of David. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Many adore Him, hoping He's the Messiah. Di ba sabi doon? Marami umaasa kasi naghanap sila ng Messiah. Na si Jesus yun, kaya sila pumupunta ron. Meron silang motibo sa puso nila. Pero makita natin ang tindi ng kanilang pagtanggap kay Jesus. Talaga nagputol sila ng mga sanga, nilagay sa taanan, sila ng mga halaman, nagpugay
ay nagsisigaw sila. Tunay na pagpupuri, tunay na pagsamba, kingdom ni Lord, kalooban ng Panginoon. Tingnan natin, pag-aralan po natin. Sabi sa Luke 19, 36 to 40, dito, sabi ito sa isang version, ang sabi doon Luke, pag tingnan po natin, sa aklat po ng Lucas, makikita po natin kung paano si Jesus ay inano ng mga taong na doon. Luke 19, 36 to 40. Okay, sabi dun nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Sa kanyang daranamin, nilatag ng mga taong kailang mga balabal. Nang malapit na siya, panlusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalagang nasaksihan nila. Ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. So doon natin makikita na nagpuri ang mga tao dahil sa mga bagay na nababalitaan nila sa Panginoon. Pero tingnan natin anong nangyari bandang huli. So ang una, ang sabi doon, triumphant entry like in the kingdom of God, di ba? Kung paano yung pagpupuri nila, pagtanggap nila sa Panginoon, parang sila'y nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ganun yung pagpuri at pagtanggap ng tao. Pero tingnan natin yung number 2, kingdom of men sentence him to death. Pero in the long run, yung pagpupuri ng tao, yung mga sumisigaw, purihin! Sila din ang sumigaw ng ipako siya sa krus. Tingnan natin. Sabi sa Matthew 27, 20 to 26, sabi dun ang mga tao na may sinusulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay papatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawang ibig niyong palayain ko? Si Barabas po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Bakit anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang sinigaw, ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malalamang pang magkakagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo, sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Pangalawa, kingdom of man sentence him to death. Diba? So yung ang nasunod, yung kalooban ng tao, yung kingdom ng tao sa mundo, ano naging bunga? Si Jesus ay ipinapako sa krus. Kaya nga sabi ng Panginoon, let thy kingdom come, let thy will be done on earth as it is in heaven. So kapag kingdom ng Diyos ang namamayani, kalooban ng Diyos ang namamayani, ang lahat ng papuri sa Diyos lang, wala sa tao, wala sa kaninuman, wala sa kaharian sa mundong ito. Pero pagka kaharian ng tao ang nasusunod, kapag ang kalooban ng tao nasusunod, they put Jesus to death. Nawawala si Jesus. Si Jesus ay pinapatay. Si Jesus ay inaalis sa focus. Kaya sabi po dito, number 1, many hate him, believing him to be a heretic. Maraming namuhi kay Jesus after ng mga milagro. Maraming namuhi kay Jesus after na siya'y magpakain. Maraming namuhi kay Jesus. Kaya doon natin makikita, is the will of the people the same as the will of Jesus? Sabi doon, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ang kalooban ba ng tao ay katulad ng kalooban ng Diyos? Hindi po. Karaniwan ng kalooban ng tao personal. Karaniwan ng kalooban ng tao personal motive. Karaniwan ng kalooban ng tao ikaw ang matataas. Pero ang kalooban ng Diyos walang ibang matataas kundi ang Diyos na gumagawa sa buhay natin. Hindi lakas natin, hindi talino natin, hindi yaman natin, hindi galing natin. Wala tayong magagawa unless ang Diyos ang magbigay sa atin ng kakayanan. Kaya dapat ang lahat ng glory laging sa Panginoon. What was God's will for Jerusalem? Si Lord may kalooban po siya sa Jerusalem. Ang gusto niya, binild niya ang Jerusalem It was to be the city of God, ang Jerusalem. Pero hindi siya pinaniwalaan ng tao. Ang ganda ng motibo niya sa Jerusalem. Mahal niya ang Jerusalem. Pero ang mga Hudyo, ang mga Hudyo, naniwala ba? Still, they are waiting para sa Messiah. Hindi nila tinanggap si Jesus. Why they are celebrating the Palm Sunday during their time? They see in only the celebration of a great miracle work. Kaya lang sila nagpalaspas, nag-celebrate ng Palm Sunday para lang gunitain yung mga miracle na ginawa ni Jesus, yung himalitan na ginawa ni Jesus, pero hindi para sambahin kung sino talaga si Jesus sa buhay nila. At pangalawa, the celebration of a political figure who will deliver them from Roman dominion. Ito lang ay para i-celebrate yung political figure na
makakaalis na tayo sa mga kamay ng mga Romano, ng mga politikong ito, mga self-righteous. Yun lang po ang dahilan para iligtas sila ni Jesus sa mga Romano. Pero hindi yun ang tunay na dahilan ng pagpupuri sa Diyos, kapatid. Ang palaspas, ang pagsamba, ang pagwawagayway ng pangalan ni Jesus, ang pagpupuri ng Diyos, is dapat ito po ang dahilan. Conclusion po, why should they have sinned so that they did not sentence? What should they have sinned? Ano ba dapat nilang nakita para si Jesus hindi nila pinapako sa krus? Kingdom ng tao ang naganap kaya pinapako nila si Jesus sa krus. Kalooban ng tao ang naganap kaya pinapako nila si Jesus sa krus. Pero ano pong sabi? Number 1, someone was performing miracles by the power of God, the Father flowing through God the Son. Dapat nakita nila na may ama na nagsakripisyo, binigay ang kaisa-isa niyang anak para magmilagro, magpakita ng pagmamahal niya sa tao. Dapat yun ang nakita nila. Hindi lang sila nakapokus sa miracle, nakapokus sa blessing, pero nakakalimutan ng blesser. Nakapokus sa kingdom, nakakalimutan ng king. Nakapokus sa Diyos, nakapokus sa mga bagay na bibigay ng Diyos, gagawin ng Diyos, pero hindi nakapokus kung sino talaga ang Diyos. Ano talaga ang Diyos sa buhay nila. Someone was going to bring deliverance from slavery to sin. Nakapokus sila na sila'y palalayain sa kamay ng mga Romano, ng mga sundalo, ng mga self-righteous, ng mga pariseyo. Doon sila nakapokus. Pero hindi sila nakapokus na si Jesus ang magde-deliver, ang magpapalaya sa kanila sa bondage ng kasalanan na mas matindi kaysa sa bondage ng mga Romano na umaalipin sa kanila. And last, someone would free them from the everlasting penalty of sin. Hindi nila nakita na si Jesus ang magpapalaya sa kanila. Pinadala ng Diyos ang kanyang anak dahil si Jesus ang magpapalaya sa kanila para sa bunga ng kasalanan. Hindi, kapatid, dito ang tunay na buhay nasa langit, yung buhay na walang hanggan. Lahat ng bagay na nagaganap na negative shadow ng darating kapag binuhos ng Diyos ang galit niya sa mundo. Pero yung mga karanasang nagaganap natin, yung favor, yung answered prayer, yung miracles, mga bagay na nararanasan natin, kapatid, wala sa katiting ng mararanasan nating kalwalatiang inanda ng Diyos sa kalangitan. Mas higit ang ating mararanasan sa kalangitan. Yun po, tingnan natin yung eternal life, na yung penalty ng sin na ginawa natin, wala nang bunga. Si Jesus na ang tumanggap para sa atin. Sa langit na tayo. Pagdating mo sa langit, hindi na babanggitin lahat ng kasalanan ginawa mo sa lupa kung nahihingi mo na ng tawad yan. At kung si Jesus tinanggap mo ng tagapagligtas, wala nang kasalanan babanggitin pa sa langit. Ang babanggitin doon, lahat ng mabuting bagay na ginawa mo para sa Diyos. Kaya lahat ng bagay na ginagawa natin sa Diyos, wala pong nasasayang. But once again, they were falling into the trap of my kingdom come, my will be done on earth. Instead of thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Bumagsak pa rin ang tao sa panahon ni Jesus. Yung kingdom nila ang naganap, yung kalooban ng Diyos, ng tao ang naganap, hindi ang kaharian ng Diyos at ang kalooban ng Panginoon. Nawa, yan po ang lesson sa atin ng Diyos. Lagi nating hilingin, Lord, ikaw, King, let thy kingdom come, let thy will be done. Huwag yung gusto namin, gusto mo. Huwag yung kalooban namin, kalooban mo. Yung kingdom mo ang makita, huwag kami. Ikaw ang mataas, huwag po kami, mababa po kaming lahat. What about Jesus in your life? What about Jesus in my life? Am I seeking His kingdom or my kingdom? Naglilingkod ka ba sa Diyos? Para lang sa kingdom, para yung kingdom mo makilala, para makilalang lingkod ka, para makilalang naglilingkod ka kay Lord. Dapat kingdom ni Lord ang mataas, wag po yung kingdom natin. Am I seeking His will or my will? Kalooban ba ng Diyos o kalooban mo? Am I interested in God having the same authority in my life as He has in heaven? Ginagamit ko ba yung authority na binigay ng Diyos sa akin? Hindi yung authority ko bilang tao, bilang lingkod, bilang leader, bilang pastor, bilang ama ng tahanan. Authority ko ba? Dapat yung authority na binibigay ni Jesus. Am I desiring to be a part of His kingdom here on earth? Or do I want Him to build my kingdom here on earth? Gusto ko ba na ang kaharian ng Diyos makita ng tao? Kapatid, tayo ang gagamitin ng tao, ng Diyos para makita ng tao na kingdom ng Diyos nandito sa lupa at na yun ay nagsisimula sa mga pinanggaharian ng Diyos sa kanyang mga puso. Kalooban ng Diyos natin para makita ng mundo, may buhay na Diyos sa buhay natin.
Kalooban ng Diyos ang hingin natin para makita ng mundo through us. Malaman nilang mahal sila ng Diyos. Malaman nilang buhay ang Diyos. Malaman nilang may ginagawa ang Diyos. Malaman nilang tumutugon ng Diyos. Malaman nilang mahal sila ng Diyos. Magsakripisyo tayo. Patayin ang sarili natin para makita ang Diyos sa buhay natin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat. Let Thy kingdom come. Let Thy will be done on earth as it is in heaven. Huwag sana kaming matulad sa mga taong sumisigaw noon. Purihin ang anak ni David. Pero bandang huli sumigaw din, ipako siya sa krus. Lord, wag nawa yung pagpupuri namin sa iyo ngayon. Darating ang araw, Lord, kami ang sisigaw para ipako ka sa krus. Lord, wag nawa yung pagpupuri namin sa iyo ngayon ang dahilan lang dahil sa mga bagay na nakikita namin, ginagawa mo. Nawa, totoo, kaya ka namin pinupuri kung sino ka, hindi dahil sa ginagawa mo. Kaya ka namin pinupuri, hindi dahil sa blessing, dahil ikaw ang blessed, tunay na blessing, Lord. Hindi ka namin pinupuri dahil sa answered prayer, kundi dahil ikaw ang Diyos namin sa langit, tagapagligtas at kayang gumawa ng lahat sa buhay. Buhay pa lang, karapat dapat ka nang purihin. Hininga pa lang araw-araw, karapat dapat ka nang purihin. Yung iba, Lord, ano na lang, bonus na lang, favor na lang, Lord. Pero kung titingnan namin, Lord, ikaw ang lumikha sa amin. Hininga pa lang at yung favor mo araw-araw na kami ligtas, iniingatan mo. Isang reason na para ikaw ay itaas at purihin sa aming mga buhay. Pagpalain mo pong bawat isa at bawat nasa mga tahanan. Patuloy kami mag-evaluate na aming mga sarili na ikaw lagi ang mataas, wag po yung nagagawa namin. Ikaw lang, Panginoon. Lahat nagagawa namin dahil sa iyo. Lahat, Panginoon, nagagawa namin dahil sa iyo. Lahat meron kami, tinatanggap namin lahat ng pagpapala, appreciation, lahat natatanggap namin dahil sa iyo, Lord. Hindi po kami, ikaw lamang po ang mataas. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Tayo po ngayon ay darako po sa ating communion. So kung kayo po ay mayroon na pong, kanina po nag-announce po ako, ihanda po natin. So kunin po natin ang ating tinapay, itaas po natin. Ito ang aral na tinanggap po sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, itong aking katawan inihahandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So gusto ni Lord, alalahanin natin yung mabuting bagay na ginawa niya sa isang katawan. Sabay sa Panginoon, pagpalain mo ito, simbolo ng iyong katawan, maging pagpapala sa bawat tatanggap sa kanilang mga tahanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay po natin kainin. Taas po natin ang katas ng ubas na simbolo ng banal dugo ng Panginoong Yesus. Ngayon din naman, matapos magapunan, iniwakan niya ang saro at sinabi, ang saro ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing ikakain kayo ng tinapay at iinom sa saro ito, ay pinapahayag niyo ang kamatayan ng Panginoong Yesus hanggang sa muling pagparito niya. Atin pong panalangin, Lord, pagpalain mo ang simbolo ng banal mong dugo, ang katas ng ubas, at dinideklara namin dahil sa banal mong dugo, kami malinis na. Dahil sa banal mong dugo, kami napatawad na sa lahat ng aming kasalanan. Dahil sa banal mong dugo, naging matuwid kami sa iyong harapan. Salamat po, Ama, pagpalay mo po ang bawat tatanggap sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin inumin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Magandang hapon po. God bless us all.